So hello, last sample problem na tayo dito sa three-moment equation. So, eto, medyo madiwa-diwara na. Okay? Pero kaya yan. So, kung makikita nyo, meron ng deflection na pinapahanap. Okay? Kaya isolve ni three-moment equation ang deflection. Okay? Pero yung maximum deflection, hindi. Yan. So, since meron tayong apat na support and then meron tayong overhang dito, no? Since apat yung magiging support natin, i-assume natin ulit na dalawa yung magiging natin, three moment equation. Okay? So, kailangan mo natin mag-select ng tatlo, I mean, exactly 3 points kung nasaan yung ating supports. So, ito, si point A, si point B, at si point C. So, meron ka na isa, which is si point A, B, and C. Meron ka na isang moment equation. So, next, meron ka pa kasi nababagtawan na, na point D, na support sa D. So, hindi mo basta-basta babagtawan yan. So, kailangan pa gumawa na isa pang 3-moment equation para masama yan si point D, which is yung B, C, D. Okay? So, to be summarized, ito yung magiging moment equation natin sa A, B, C, tsaka sa B, C, D. Okay? Yan po yung magiging moment equation po natin. So, unahin ko muna yung ABC. So, yan. Ito na po yung sa span ABC. I mean, span AB and then span BC. Kasi, gagawin natin, 2 span at a time tayo. Okay? So, salpak natin. Ang dapat isalpak ulit. So, MA, yung L1 natin na 4, plus 2MB, L1 natin na 4, L2 na 3, plus MC, yung L2 natin na 3, plus etong constant. Okay? So, copy ko lang po yan, no? All over sa L1 plus 6ABC bar XC all over sa L2 equals to 0. Okay? So, inspect muna natin yung beam kung meron bang masisiro dito. Okay? Sa ABC, no? Saan yung ABC natin? A, B, C. So, di ba ang masisiro dito, which is yung point A. Okay? Kasi magsisiro yung internal moment niya dyan. So, cancel ko na to. 0. So, simplify. 4 plus 3, 7. 7 times 2, 14. So, 14 MB plus 3 MC plus 6 AB bar XA all over sa length 1 plus 6 ABC bar XC L2 equals to 0. So, ito yung magiging 3-moment equation natin. So, substitute na natin. So, MA, naka-multiply siya sa L1. Ayusin ko lang, no? MA, L1 na 4, ano pa? Plus 2MB, yung length 1 natin ay 4, length 2 na 5, ano pa? So, ito yung magiging moment equation natin. Kasi this is a non-prismatic, no? Kung titingnan mo, may EI, may 2EI, 2EI, tsaka 0.75 EI. Okay? Ipangalan ko to EI I1. So, wait lang. So, this is, let's say EI to. Yung E2, I2, that is 2EI. And then, yung E3, I3, is equals to 0.75 EI. Okay? Yun. So, substitute na natin. So, MA, L1 natin na 4 meters. All over sa EI, yung E1, I1 natin is just EI. So, plus 2MB. So, substitute ko na lang, no? Mabilisan. Yung L1 natin na 4 meters. EI. Plus, yung L2 natin na 5 meters. Yung E2, I2 natin. Di ba ano yan? 2EI. Yun. Then, plus MC. Length 2. Ano yung length 2 natin? 5 meters. All over sa E2, I2 na 2EI. And then, ito as is na lang to.
EI, tapos L1. Okay? Plus 6ABC, ano to? 2EI L2 equals to 0. Okay? So, susunod kong gagawin, ang una talaga natin gagawin talaga dito is to solve for reaction muna, di ba? So, tanggalin mo to, mga EI na yan sa denominator. I-times both side mo by EI. Okay? So, bali matatanggal yung mga EI do sa denominator po natin. So, yan. So, kung mapapansin yung denominator natin, naglaho yung EI natin, no? So, pwede pa natin ito i-simplify. So, 4MA plus, eto, 4 plus 5 over 2 is what? Ilan nga ba? 4 plus 5 over 2, 6.5. Okay, may 6.5 ka. And then, may natitira ka pa ang 2MB times sa 6.5. So, i-multiply mo yung coefficient. So, 6.5 times 2, that is 13. Ang matitira sa'yo is 13 MB. Then, plus 5 over 2 is what? 2.5. 2.5 MC plus ito as is na lang po ito. So, kung mapapansin mo, meron tayong tatlong unknown. So, tingnan natin or inspect natin yung beam kung meron tayong masisiro. Okay? So, saan yung ABC? So, di ba, span ABC tayo. ABC. So, ano dito yung magsisiro? Etong sa point A. So, magsisiro po yung internal moment natin dyan. So, this is 0. Ayan, cancel yan. So, ano matitira? So, 13 MB plus 2.5 MC plus 6 area between A to B times sa bard XA all over sa length 1 plus 6 area between B to C bard XC all over sa 2L2 equals to 0. Okay? So, meron pa tayong kailangan hanapin which is itong mga factor ni 3-moment equation o kaya constant. So, sabi, area between A to B. So, saan natin matatagpuan yun? Ito yun, di ba? So, i-draw natin ito mismo, itong A to B. So, ito na po yun. Okay? Between A to B. So, paano na to? Ano magiging formula natin? So, ganun pa rin. Yung ginamit natin kanina tulad ng uniformly distributed load, which is yung integral na 0 to S, W, tapos yung distance X, all over sa length, tsaka L square minus X square. Okay? So, bago tayo magkaroon ng moment arm, alamin muna natin ano yung magiging moment arm natin. So, makikita mo, bard XA daw. Okay? So, dapat yun daw yung moment arm natin. So, paano natin malalaman? So, since nag-integrate tayo, dapat naka-in terms of X po yung moment arm natin. So, ang gagawin ko, kuha ulit ako ng vertical strip dito. Okay? Vertical strip. Ayan. So, saan manggagaling ngayon yung distance X? So, take note, dito na sa triangular, not all the time sa left na, no? Diba sa rectangular, lagi nagsisimula sa left, papunta sa vertical strip, nandun yung X. So, ngayon, hindi lagi nandun sa left. Okay? Lagi na po doon sa vertex. Ulitin ko. Mula sa vertex hanggang sa vertical strip, nandun dapat yung distance X. So, saan yung vertex po natin? Ito, diba? So, mula sa vertex, papunta dito sa ano natin, kahirap mautal. Papunta dito sa sa strip natin, ito yung distance X natin. So, yung matitira is just 4 minus X. So, ngayon, ano yung magiging W natin ngayon? 15 pa rin ba? Hindi na. So, ang gagawin mo, magre-ratio and proportion ka.
So, ang ratio and proportion kasi nito is just 15 over 4 is equals to, ito yung y, no? Ito yung x ka muna. Y over x. So, bale, y natin is just 15 over 4x. So, pwede pa natin simplify yan. So, that is just 3.75x. Yan na po yung magiging magnitude y natin dito or w. So, ilagay ko lang po dito. So, ayaw pa mabura yan, no? 3.75x. So, i-ratio and proportion nyo po lagi yun, no? So, 3.75x. Yan na po yung magiging W natin. So, by applying formula, ganun lang din. Mula sa 0, and then, ano yung S natin? So, yun, may nag-chat lang, sorry. Ayan. So, ano yung total span ng ating distributed load? 4 meters, di ba? So, 4. And then, ano yun na yung magiging intensity W na natin? Which is, yung 3.75x. Ayan. Ngayon, so since Bart XA daw, dapat ang moment arm daw natin ay patungo sa A. Anong distance ba yun? Mula sa vertical strip papunta sa point A. That is x, di ba? So, x. All over sa total length ng beam na to, which is 4. Yan. So, same lang yan. So, bale, 4 square minus x square. Okay, this is a total length. Ito yung Bart XA. So, magkano ngayon yan? So, ang nakuha ko ay 128. So, ito po yung value niya. 128. So, 1 down. Meron pa tayong isa. Which is yung area between B to C. So, saan ba natin matatagpuan yung B to C? Ito yun, di ba? Ayan. So, i-drawing down natin itong free body diagram. So, ito na yung free body diagram between B to C. Okay? So, kung magtataka kayo, no? Bakit wala akong in-apply na 50 kN na concentrated load? Ayan, ito. Yan. Tulad kanina, di ba nag-drawing ako ng triangle tapos wala akong dinagdag na concentrated load? Kasi, ganito lang pala tandaan dapat natin, no? Kapag meron kang concentrated load na naka-point mismo sa support natin, wag nyo na siyang isasama kasi magsisiro lang din. Wala siyang moment na maproproduce kahit i-compute nyo. Kasi sasaluhin na mismo itong support B natin. Sasaluhin niya na mismo yan. So, kasi itong moment equation natin ay 3 moment equation natin, lagi naka in terms of moment tayo dito, no? So, wala siyang maproproduce dito na moment. So, kahit dito sa right side, sa B to C natin, hindi ko na siya ilalagay dito kasi magsisiro lang din po yun. Okay? Kasi nasa mismong support na siya. Kaya, magsisiro na po yan. Okay? So, start tayo. So, dito, lagi ko na yung vertical strip dito, no? Ayan. At any point, lagi ako ng vertical strip. So, saan mapupunta yung distance x natin? Lagi sa kaliwa. Okay? Lagi sa kaliwa kapag distributed load. And then, yung matitira is 5 minus x. Yun. Next, itong 30 kN. Okay? Ano yung magiging distance niya? So, given kanina, di ba? Ay lang, tingnan natin. Ayan. So, sa left, meron siyang 3 meters. Sa right is 2 meters. So, lagay po natin. Anong kulay kaya? Pink na lang. So, this is 3 meters. Yan. And then, this is 2 meters. Okay? So, next. Pagkatapos niyan, since dalawang loading natin dito, meron tayong dalawang formula ni apply, di ba? So, bali, pag-add mo na lang silang dalawa. Wait lang, guys. Saan na nga yun? So, unahin muna natin yung distributed load. Okay? So, diretso ko na, no? Sa pag-integrate. So, meron kang integral from 0 to what? Ano yung total length ng distributed load natin? 3 meters. And then, ano yung weight intensity W niya? 15. Ngayon, since ang Bart X daw natin ay sa point C, dapat yun daw yung magiging moment arm natin patungo sa point C. So, tignan natin sa vertical strip natin. Mula sa vertical strip papunta sa point C, anong distance niya? 5 minus x, di ba? So, 5 minus x all over sa total length ng ating beam. Ano yung total length ng ating beam? 5. Okay? And then, quantity, 5 square minus 5 minus x is square dx. Okay?
So, hindi pa dyan nagtatapos. Meron pa isang loading, di ba? Ipa-plus natin. Saan? Ito sa 30 kN. So, meron tayong 30. Tapos, ano yung magiging barred C natin? Magiging barred X, 2 meters, di ba? So, times 2 all over sa length na 5 square minus 2 square. So, ulitin ko lang, itong point load, ang formula lang nito is P, tawag dito, barred C, tapos total length times L square minus C square. So, ito po yung formula ni point load. So, pwede nyo na siya pag i-add. So, makukuha nyo na agad yung tawag dito, yung constant. So, ang makukuha mo ay, dito ko ilalagay, no? 582.75. Okay? So, tingnan natin sa equation na yon. Saan ba yon? Ito yun, di ba? Pag sinubstitute ko yan dito, ayan. So, bali, meron kang 582.75 all over sa 2. Take note, itong value na to ay 6ABC barred XC all over sa L2. Okay? Yan lang yung value nito. Tapos may over 2 kasi. So, bale, 91.375. So, ito, gawin ko na tong 2L2 and then ibahin ko na ito. This is just 291.375. Okay? So, burahin ko lang ito, no? Ayan. So, after nun, i-substitute ko na dito yung sa equation natin, yung pinapahanap. So, 13 MB plus 2.5 MC plus 128 plus 291.375 equals to 0. So, meron tayong two unknowns. So, expect natin na mode equation tayo. So, gagawin ko, ipag-add ko to, and then ilipat ko sa kabila. Okay? So, ito yung magiging kalabasan niya. So, yan. Pag pinag-add ko to, naging 419.375, nilipat ko sa kabila, kaya naging negative. So, let's set this equation number 1. Kung mapapansin nyo, may overhang tayo dito. So, maniniwala ba kayo na makukuha ko na agad itong moment sa D? Itong moment dito, makukuha ko na to agad. So, pag nakakita kayo ng overhang, ang gawin nyo, i-cut nyo na yung section na yan. Okay? I-cut nyo tong section na to. Ayan. Pag kinat nyo yan, ba't ba ganun? Ayan. Pag kinat nyo yan, i-drawing ko lang dito. So, meron kang 25 dito. And then, distance na 2 meters. And then, since right to left tayo, no? Right to left tayo. So, ano yung magiging internal moment natin dito? Pa-clockwise. So, moment at D. Okay? So, mag-summation moment ka lang at that point. Sa point D. Summation moment at D equals to 0. Clockwise is equals to counterclockwise. Ano mga clockwise natin? Ito ang 25. Tsaka yung moment arm na 2. And then, sino pa? Yung MD. So, plus MD. Yan lang. So, sino yung counterclockwise natin? Wala. So, therefore, MD is equals to negative 50 kilonewton meter. So, nilipat ko lang to sa kabila para makuha natin si MD. So, ayan. So, bale, meron na tayong isang moment na nakuha, no? So, hiyaan muna natin dyan yan. So, proceed na nga tayo sa, sa BCD. Kasi sa pangalawang 3-moment equation naman na tayo. So, ito na yung ating, wait lang. At BCD. Okay? So, ito yung magiging moment equation natin. So, ulitin ko lang. Non-prismatic nga to. So, meron niyang kanyang-kanyang or iba-iba yung value ng flexural rigidity po. Okay? So, gawin natin is substitute. Okay? MB, yung L1 na 5. Yung E2I2 natin, that is 2EI plus 2MC L1 natin na 5 meters all over sa E2I2 na 2EI. Diba? 2EI yung natin. E2I2 natin. Plus, yung L2 natin na 4 all over sa EI lang.
Charot. May 2 pala yan. 2EI. Kasi E2I2 yan. Then plus MD. So, pero pala no, meron pala tayong MD, di ba? Yung MD nakuha natin, di ba? Which is negative 50. So, substitute ko na yung MD natin. So, negative 50. Then, i-times natin sa length 2 na 4 meters. Excuse me. All over sa E2I2 na 2EI. Then, plus, kopyahin ko na lang to. This is 2EI L1 plus, ayan. So, mukhang makalat-kalat, no? So, ang gawin ko, tanggalin ko yung EI na yan. So, times both side by EI na lang. O kaya isipin nyo lang, tanggalin nyo na yung EI sa denominator. So, bale, eto, makakancel to, di ba? So, MB, 5 over 2, plus 2MC, 5 over 2, plus 4 over 2, plus, gawin ko na itong negative, no? Eto, negative times positive is just negative. Negative, 4 over 2, plus 6AB, bar XB, all over sa 2L1, plus 6ACD, bar XD, all over sa 2L2, equals to 0. Okay? So, simplify natin itong mga to. So, 5 over 2 is just 2.5 MB, plus, eto, 5 over 2, plus 4 over 2 is what? That is 4.5. Okay, 4.5 po ito. So, meron ka pa natitira ditong 2MC, naka-multiply dito. So, i-multiply mo tong 2 sa 4.5. So, bali 9. Okay? So, i-multiply mo lang or simplify mo yung coefficient natin. That is just 9MC. Ano pa? Minus. Ito, 50 times 4 over 2 is just 100. Okay? Plus 6ABC bar XB all over sa 2L1 plus 6ACD bar XD all over sa 2L2 equals to 0. Okay? So, hanapin natin to mga constants na to. Okay? Nakakapagod yan, no? Ganun talaga. Tsaga-tsaga lang. So, sabi, area between B to C. Saan ba natin matatagpuan? Ito po. Ayaw mapili yung color. Ayan. So, i-drawing natin yung portion na yan. So, ayan. So, kinopya ko lang to. Kanina, di ba meron naman tayong ganyan kanina? So, pero iba na yung magiging, bar X niya. Patungo naman ngayon sa point B. Okay? So, since meron tayong dalawang loadings, meron tayong dalawang formula, so, pag-add nyo na lang yun. So, unahin ko naman itong rectangular. So, that is 0 to 3. Kasi yung total span niya, 3, di ba? And then, 15 yung weight W niya. And then, ano yung magiging distance niya? Mula sa vertical straight papunta sa point B. X na, di ba? And then, all over sa total length ng beam na 5. And then, quantity 5 square minus x square dx. Next, plus. So, by using the formula ng point load, so meron tayong 30. And then, ano yung bar x niya papunta sa point B? 3, di ba? All over sa 5 square minus 3 square. Okay? So, pag pinag-add nyo yan, so, ang makukuha mo ay 564.75. Pero take note sa equation natin. Ito. Ayan, di ba? Ito yung 564.75. Pero may over 2. So, ang gawin mo na lang, pag may over 2 ka dyan, i-divide mo lang sa 2 po yan. So, lagay ko na 2 dito. So, 564.75 divided by 2, that is just, 282.375. Okay? So, next naman, dito sa between C to D. Ito, between C to D. So, drawing lang natin to, no? Ayan. So, this time naman, meron tayo symmetrical triangle naman. Okay? So, ang bar dex doon natin dapat ay patungo sa point D.
Okay? Bago muna natin apply ng formula, so maglagay muna tayo ng strip sa kada shape na to. Okay? Ito. Tsaka ito. Ayan. So, nag-drawing na ako ng strip dito. So, paano na magiging distance x nila? Okay? So, lagi po nagmumula doon sa vertex. Okay? Ito si distance x. And then, yung matitira dito is, yun nga lang, ayusin ko nga. Ito yung distance x. And then, yung matitira dito is 4 minus x. So, next, ito naman sa pink. So, mula sa vertex hanggang sa ano natin, vertical strip, distance x. Okay? So, yung matitira is just 4 minus x lang din. Okay? So, may dalawang formula tayo apply dito. Kasi nga dalawa yung loadings natin dito. So, unahin muna natin to naka-blue. Ito naka-blue na ano, na vertical strip. So, from 0 to 2, kasi yun yung ano, 'di ba? Ito yung length. Ito yung total length ng ating distributed load, 'di ba? So, and then ano yung magiging intensity W niya? So, huwag natin kakalimutan mag-ratio and proportion. Tama? So, ito yung Y, ito yung magiging X. So, bali, 20 over 2 is equals to Y over X. Therefore, Y is equals to 10X. So, yun na po yung magiging, ano natin, intensity W natin, which is yung 10X. Pati ito, 10X na rin to. Symmetrical naman po sila. Okay? So, 10X, ano yung magiging, ano niya, moment arm niya? So, di ba sabi, bar X patungo sa point D. So, ano yung distance na itong vertical strip natin? Itong blue, papunta sa point D. 4 minus X, di ba? So, 4 minus X. And then, yung total length ng ating beam, which is 4. And then, yung total length, i-square down natin, ima-minus natin ngayon sa barred XD, which is yung 4 minus X square dx. And then, plus natin sa 0 to 2. Ano yung magnitude niya? O yung intensity W niya? That is 10 pa rin. 10x pala, no? So, 10x, ano yung ano niya? Moment arm niya, mula dito sa pink na vertical strip, papunta doon sa point D. X, di ba? So, 10x times x, all over sa 4, total length. And then, 4 square minus x square. So, pag pinag-add mo yan dalawa na yan, mag-arrive ka sa ano? So, nakuha ko ay 200. Ayan. So, pero kung titignan mo dito, no? Etong binilugan ko na to, di ba this is a 200? Pero may over 2 ka. Ayan, over 2. So, i-divide mo lang sa 2 po yan kasi meron tayong coefficient na naiwan dyan. So, 200 over 2 is just 100. Okay? 100. So, lagay ko na yung 2 dito. Ayan. So, ngayon, i-substitute ko na itong constant na to sa equation na ito. Okay? So, copyin ko lang to. 2.5 mb plus 9 mc minus 100 plus 282.375 plus 100 equals to 0. So, i-simplify natin itong constant. Diba? Ito, magiging 0 na to. Negative 100 plus 100 is just 0. So, matitira dyan is 282.375. So, ililipat ko yan sa kabila, no? Kasi magmo-mode equation po tayo para ma-organize ng tignan. 282.375. Okay? So, ito yung equation number 2 natin. So, yun na. Pagsalpak na, pagtabi natin itong dalawa, equation natin. So, by using mode table, so alam niyo na siguro paano gumamit, no? So, ang sagot nyo dapat sa MB equals sa negative 27.706 and then yung MC natin ay equals sa ano? Wait lang. Negative 23.679. So, kilonewton meter, kilonewton meter. Okay? So, ito. Sinulat ko na lahat ng nakakuha nating moment. Ayan. So, dito, unahin mo natin dito. So, yun na. Mag-statics na lang tayo dito. Okay? Naka-record ba? Ayan. Summation moment at point B is equals to 0. Clockwise is equals to counterclockwise. So, clockwise natin is yung RA, moment arm na 4. So, 4RA. So, may clockwise ba ba? Wala na, no? So, equals sa
Etong rectangular, yung counterclockwise, yung 1/2, 15, tapos 4. Ano yung moment arm niya? 1/3 ng 4, o kaya 4/3. Okay? And then, sino pa yung counterclockwise? Etong negative 27.706. So, makukuha nyo na yung RA niya. So, ang sagot natin dyan is 3.0735 kilonewton. Okay? So, pink. So, next. Summation force vertical naman para makuha si RB1. Okay? Upward, downward. So, ano mga upward natin? Yung 3.0735 plus sa RB1 and then equals natin sa downward na etong triangle na to, which is 1/2 ng 15 times 4. So, magkano yung RB1 natin? So, meron tayong 26.9265 kilonewton. Okay? Ayan, component pa lang ni RB yan, no? So, proceed naman tayo dito sa isa pang span. Mag-moment naman tayo sa point D, ay sa point C. Moment at point C equals to 0. Ikaw bahala kung saan mag-moment, no? Discarte na po ito. So, yung RB2, ito yung clockwise natin. So, moment arm na 5. 5 RB2. Ano pa yung clockwise natin? Etong negative 27.706. 27.706. So, yun lang ba? Yun lang, no? Ano mang clockwise natin? Yun na yung clockwise natin. So, mga counterclockwise natin, which is yung 15 times 3 times moment arm na 1.5 plus 2. Okay? Ano pa? Mga clockwise. So, dito ko nilagay sa baba, no? Etong 30. So, magro-rotate yan clockwise manner, ay counterclockwise, and then moment arm nyo na 2. So, sino pa yung clockwise? Etong moment na to, internal moment. So, that is negative 23.679. So, ano yung RB2 natin? So, ang nakuha ko ay 44.3054 kilonewton. Okay? So, saan na ba yun? Ito. Next, summation force vertical na lang kasi nag-iisang unknown na lang yung RC1. So, summation forces vertical, upward is equals to downward. So, ano mga upward natin? Yung mga reaction, which is yung 44.3054 plus RC1. So, ano yung downward natin? Itong distributed load na 15 times 3 and then plus sa 30. So, magkano po yung ating RC1? So, meron tayong 30.6946 kilonewton. Okay? Yan. So, next segment naman. Grabe ba? Awit. Hindi, parang kayong Ayan. So, let's take summation moment about point D equals to 0. Clockwise equals to counterclockwise. So, naman clockwise natin yung RC2. And then yung moment arm niya na 4. So, 4 RC2. So, ano pa? Ano pa yung clockwise natin? Ito, di ba? Yung negative 23.679. So, ano pa? Wala na, no? Counterclockwise na. So, mga counterclockwise natin itong triangle, tsaka itong negative 50. So, lagay ko na, no? So, 1/2 ng 20 times sa base na 2. And then, yung moment arm niya na 1/3 ng 2 plus 2. Isa pa, meron pa tayong triangle na 1/2 20 times 2 tapos di nagkasya, no? Ay, kasya pa naman. And then, yung moment arm niya na 2/3 ng 2. So, 2/3 ng 2. Ano pa? Etong negative 50. So, ano yung RC2 natin ngayon? So, yung RC2 natin ay 13.41975 kilonewton. So, using ko lang yung part na to, no? Ayan. So, next, summation forces vertical ka na lang para makuha mo yung reaction sa T. Summation forces vertical equals to 0. Upward is equals to downward. So, ano mga upward natin? Yung mga reaction. 13.41975
plus RD. And then yung downward forces natin, which is itong triangle na to. Okay? So, since symmetrical naman yan, i-times 2 ko na. Okay? 2 times sa 1 half ng 20 times sa base na 2. So, magkano po yan? So, since dalawang triangle yan, tinimes 2 ko na yan. Symmetrical naman eh. So, meron kang reaction sa D na 26.58025 kN. Woo! Grabe! So, this is RD1 pa lang to, no? RD1 pa lang yan. Ayan. So, ito, last span, okay, which is yung RD2. Summation force vertical ka na lang, okay? So, upward is equals to downward. So, RD2 natin is equals to 25 kN. Okay? So, ngayon, isummarize natin or ayusin natin yung maging sagot natin. Okay? So, yung reaction dose natin sa A is equals to what? Nakapause ba ako? 3.0735 kN. So, RB natin ay equals sa, ipag-add natin tong RB1 tsaka RB2 tsaka itong RB3. Ayan, RB3. So, may na-contribute din yung 50 kN, no? So, bale, meron doon sa kaliwa, sa kanan, tsaka sa gitna. So, bale, tatlo po. So, meron kang 26.9265 plus 44.3054 and then plus 50. Okay, kasi pag sinamation forces vertical mo to, 50 lang din yung RB3 natin. Okay, so ang makukuha mo dito ay 121.2319 kN. So next, yung RC. So may components tayo which is RC1 and then RC2. Okay, pag add mo yan, yung 30.6946 plus 13.41975. So, bale, pag pinag-add mo yung dalawa na yan, ang kakalabasan is 44.114 kN. So, next, yung RD. Pag-add natin yung mga components niyan, which is in 26.58025, i-plus mo ngayon sa 25. So, that is equals to 51.580 kN. Okay. So, highlight ko lang. Ito yung magiging sagot natin sa 4.1 ba yun? Ayan. So, may deflection pa tayong sasagutan. Okay.